Very short lang itong katatapos na, di man matawag na press con yun kasi initially hindi naman talaga press con yun eh. Kasi prior to the media gatherings, ang sabi pa nga ni JC, paulit-ulit na sinasabi na hindi mag-i-entertain ng questions itong si VP Sara. So magpapahayag lang siya ng kanyang statement with regard doon sa impeachment. So nagantay ang mga media, including us, no? Nagantay tayo ng about 1 hour and 45 minutes, I guess, no? Parang ganun, almost 2 hours na rin, parang ganun. And then she appeared at meron siyang hawak at binabasa na parang folder, and very short. Inorasan ko, and it was about 2-minute speech. Pagkatapos nun, sabi nung isang reporter, parang ang sabi medyo malabo pero parang ang pandinig ko yun lang ma'am. Tapos sabi ni VP Sara, I know right? Yung pag nag-antay ka ng matagal tapos yun lang pala yung sasabihin. But you know what, kahit kung hindi man siya nag-entertain ng questions, kahit yun lang ang kanyang sinabi within 2 minutes na ilang lines lang na yun, very meaningful yung kanyang sinabi. Yung palang line na God save the Philippines, tapos yung sinabi niya na manalig kayo dahil taong bayan pa rin ang mananaig at mananalo, kumbaga. Okay, so i-relate natin dyan doon sa sinasabi niya, doon sa sinabi niya doon sa last. Ano bang sabi niya? Mas masakit yung iwanan ka ng boyfriend o girlfriend mo kaysa yung ipa-impeach ka ng House of Representatives. So in short, ang ibig sabihin nun, hindi siya nasasaktan, or mas masakit yung maiwanan ka kaysa dito sa impeachment na ginagawa nila. It really implies, it really gives us the impression na hindi siya yung position hugger hindi siya yung after all this position na hindi kagaya ng iba na talagang mag-exhaust sila ng pera or gagawin nilang lahat, mapanatili lang sila sa posisyon. Kasi alam naman natin na when we're talking about impeachment, may perpetual disqualification yan. Hindi ka na makakatakbo sa posisyon, in any position. Pero sa kanya, to say na mas masakit pang maiwanan ng boyfriend-girlfriend kaysa sa ginagawang impeachment, it just shows na hindi naman siya after all of this position na ito Kung gusto nila, sa kanila na. Parang ganun ang dating nun Ngayon, to connect that with the line na sinabi niya, God save the Philippines, ang kawawa dito tayong taong bayan. Kasi sa kanya, okay lang yun. Hindi siya masyadong nasasaktan or masaktan. Pero ang talagang masasaktan dito, yung taong bayan. Bakit? Kasi, look, kung mawawala man siya, ang maiiwan, itong mga kawatan, itong may mga pansariling interest na talamak ang corruption. You could imagine, compare mo na lang yung million versus billions to trillions na ang ini-issue sa kanya ay 125 million na confidential funds, when in fact meron namang confidential funds na 4 billion ang presidente. Bakit hindi inuungkat? Makikita mo dito talaga na there is the really difference of the Duterte and this Marcos. Ngayon, going back doon sa after nung pagbasa niya doon sa 2-minute statement niya, makita mo talaga si VP Sara para kang may teacher
sa isang classroom na napakabait, na kahit may sinabi siyang rule, ano pa rin siya hindi siya yung sobrang stricto na teacher na kahit may sinabi siya, pwede pa rin niyang pagbigyan ka. Kasi somehow, ikaw ba naman nagantay ka ng 1 hour 45 minutes, tapos yun lang sasabihin mo, tapos 'di ba, walang walang Q&A pa. Pinagbigyan niya. Ang sabi pa nga niya originally 3 questions na walang follow up, pero after 3 questions, sunod-sunod na yun, tumagal pa ng mga 20 something minutes yung press con na yon. So kaliwat kanan ng tanong ng mga media. So nakuha na rin ng mga media ang gusto nila na gawing press con at hindi statement lang yung ano. Baga makikita mo na para siya yung guro mo sa paaralan na hindi siya masyadong stricto, pero at the same time meron ka pa rin respeto, tiwala sa kanya, na makikinig ka sa kanyang sasabihin. Kasi di ba may mga teacher na alam mo yung sobrang stricto na naiinis ka, nakakasar, parang gano'n, akala mo perfecto, parang gano'n. Pero ito, nakikinig siya sa iyo Alam mo yung nakaka-miss lang talaga yung parang sa kanyang tatay na may batas tayo may rule tayo, may executive order tayo, pero pag naghinaing ang taong bayan, nakikinig din si PRRD. Halimbawa na lamang nung COVID, di ba, maraming na-stranded sa Pilipinas. Bawal ang lumabas ng Pilipinas kasi nga yung spreading ba. Ngayon, marami ang nauwi nung time na yun bago nag-lockdown. Kailangan bumalik ng Hong Kong o ng ibang bansa. Kasi nga, yung trabaho nila, di ba, kailangan na sila ng mga boss nila. Naghinaing ang mga OFWs, nakinig si PRRD. So pinayagang makalabas yung mga OFWs nung time na yon. Siguro pag ibang presidente yon, kagaya ni Marcos Jr. na hindi nakikinig sa mga magsasaka, hindi nakikinig sa mga hinaing na mga OFWs, bahala na kayo. Sabi pa nga, tinanong pa nga si Marcos Jr. with regard doon sa droga, sabi niya, bahala na kayo, basta kami dito, diba yung parang walang pakialam. So, nakikita ko kay VP Sara yung some of the traits na nakakamiss sa kanyang tatay, like ramdam na ramdam ko dito sa press con na ito, napakaaliwalas niyang tignan, napakabait niya talagang sumagot. Yung aura niya ba talagang there's no words to describe her, but yung feeling na para kang merong isang nanay na napakabait, nakikinig sa'yo, yung nakasmile siya palagi, maliwalas yung mukha, yung pagsagot niya, hindi siya nanginginig, hindi siya takot, or hindi, alam mo, hindi natuturete, hindi unlike yung presidente ngayon na halatang nagsisinungaling kasi natataranta sa pagsagot, nag-aalamano na hindi mo maintindihan, kabadong-kabado. Pero itong si VP Sara, very presidentiable talaga ang kanyang presentation when it comes to situations like this. So nag-entertain siya ng mga questions. Yung sinabi niya na 3 questions, hindi ko na mabilang kung ilang questions na ng mga media. Kumbaga, naging open siya sa naging open siya at mararamdaman mo yung tuwa, yung saya, ang galak nung mga media as compared to pag kahapon nagpa-press con si Marcos, 'di ba? Parang ang siseryoso nung mga media na parang minsan nga minamata na lang si Marcos doon sa pagtanong sa kanya, pero dito kay VP, naka-smile sila na parang nagtatawanan na lang sila. Very casual, na very happy, jolly yung environment. Parang ganun. Pero kay Marcos, hindi mo mawari kasi hindi mo alam. Kahit nagpapatawa siya, hindi mo ramdam na mabait or nagpapatawa siya or nagpapatawa na hindi nakakatawa. Yung mga ganun ba? So,
God Save the Philippines kasi nga yung pag itong plano kasi nila na to eliminate the Dutertes coming 2028, gaya ng sinabi ni VP Sara, wala nang pag-asa yung Pilipinas. Napag-iwanan na nga tayo eh. Yung mga karatig bansa natin ay tayo po ay sa global stage, sa global views, tayo po ay nandito na. Alam nyo ba, ang Singapore dati ay nasa third world country status. Kung nagawa ng Singapore yun, bakit hindi natin magawa? Kaso ultimo yung sa papakita sana natin ng ating lakas dyan sa sinasabi nilang West Philippine Sea na yan eh, wala eh, kasi binawasan yung expected na pondo ng AFP, yung militar. Kumbaga, kaya sana nating mag-advance ng ating military system. 50 billion, ginawang, ilan ba yun? 38 billion o binawasan yung AFP natin. Pati yung, yung DOTC natin na andun yung Coast Guard. Eh, ang Coast Guard ang kawawa na humaharap doon sa mga CCJ dyan sa West Philippine Sea. So napag-iwanan tayo, samantalang yung Vietnam, ayan, Vietnam, Indonesia, lalo na yung Vietnam, ang dami na nilang post dyan sa South China Sea. Papatintero yan sila, ang Vietnam at saka yung China dyan sa South China Sea. Nakita ninyo, ang dami, may mga airstrips na nga sila eh. Nagiging tourist destination pa nga yan, pinagagawa ng Vietnam dyan. Pero kinukundi na ba ng Pilipinas ang Vietnam? Puro China, puro China, puro China. So, siguro, kung meron sana tayong at walang corruption at instead na kukurap ng gobyerno ang pera ng taong bayan, idadalhin na lang doon sa pagbili ng mga barko, pag-install ng mga post dyan, pagpalit ng BRP Sierra Madre. Kumbaga may pakita natin na oy, hindi nyo kami basta-basta matatakot, parang ganun. Eh ang siste, nakipagkaibigan ka pa sa Amerika, may EDCA size na nga, tapos kung ano-anong mga meeting with mga quad na yan, wala namang kwenta, di ba? So, yun yung pinupoint dyan ni VP Sara na, okay, you can eliminate the Dutertes, but you're not eliminating the Duterte just alone. You are eliminating the Philippines future from this generation to the next generation. Kasi wala na eh. Sabi nga ni VP Sara, 90s, nakita niya na namulat sa kanya, magulo ang Mindanao, naayos ng kanyang tatay, hanggang sa naging presidente ang kanyang tatay, at somehow, nakakita tayo ng malaking pagbabago sa Pilipinas under ng kanyang tatay. At ngayon ay nakikita na nila na threat itong si VP Sara, nakipag-connive sila kay Marcos Jr. para bring down the Duterte, at talaga masasabi natin, God save the Philippines. Yun yung ano doon. Kay VP Sara, hindi masyadong masakit kay VP Sara kasi unang-una nananahimik si VP Sara sa Davao. Diba? Inistorbo nila. Pinatandem nila para magkaroon pa ng lakas at winning, yung big winning possibility itong si Marcos Jr. Inistorbo nila, tapos ngayon didispatcha nila ng ganun-ganun na lang. So during that time, number 1 si VP Sara sa survey as president. Pero kung talagang position or alam mo yung pwesto ang habol ng isang Duterte, di ba dapat sana tumakbo siyang presidente? Pero nag-slide down siya. Ayaw pa nga niya sanang tumakbo, pero inistorbo ng magkapatid na Marcos na ito, si VP Sara. Kaya for the people na nagsasabi na gusto lang kasi nila pwesto, gusto nila mag-president, hoy, mahiya-hiya naman kayo. Inistorbo nyo yung tao sa Davao. Kaya yung sinasabi nyo na kapangyarihan, gahaman sa kapangyarihan, malayo yan. Sinasabi nyo na Sara Lustay, Sara Kurap, malayo pong mangyari yan. Tignan nyo naman, ultimo pananamit niya. Napakasimple.
Samantalang yung congressman diyan, may artista van pa. Yung mga relos nila, abay, kulang pa sa buhay natin yung halaga ng mga relos, mga sasakyan nila. Tapos sasabihin nyo, Sara Lustay, Sara Kurap. 125 million over that 4 billion or billion flood control, pagbenta ng gold reserves natin. Saan napunta yung mga yon? Tapos yung isa sa grounds nila yung sinasabi na hindi daw nagtatanggol si Sara Duterte or against sa China. Bakit pag nagsalita ba si VP Sara na, hoy, against ako sa inyo, China, aalis na ba yung CCG dyan sa South China Sea? Hindi. Ang makapagpapaalis dyan sa CCG, sa South China Sea o West Philippine Sea na yan, padami yung mga barko natin, yung mga military system natin, o kung may missile system tayo dyan, pinalitan natin yung BRP Sierra Madre dyan, pina-advance natin yung kagamitan natin. Yan yung magpapaalis sa CCG, hindi yung sasabihin ni Sara Duterte. Di ba? Bakit nyo hahanapin yung Vice President? Anong araw nga hinahanap, Pangulo Ngayon ang hahanapin nyo si VP Sara. Napaghahalataan talaga na talaga ang purpose nito is to eliminate the Dutertes. At itong si Marcos Jr. kawalang utang na loob na pinalibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani, ang kanyang kaibigan, kakampi pa, ang kanyang tinraidor, at nakipagsanib sa mga makakaliwa, sa mga rebelde, sa mga convicted, pinalaya itong mga proven na convicted na mga kriminal. Tapos ang gustong ipakulong, gustong ipa-impeach yung taong sumama at nagpanalo pa sa kanya. Kaya yun talaga, very meaningful lang sinabi ni VP Sara, God save the Philippines. But nakakita pa rin ako ng pag-asa doon sa sinabi niya na manalig lang tayo dahil taong bayan pa rin ang mananaig. Syukran.